Ang Mesyas. Ang batayang talata po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mikas, Kabanatang 5, Talatang 2. Sabay-sabay po nating basahin. Sinabi ni Yahweh, "Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa." Pagpalain po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. September na po. At dito sa Pilipinas, simula na po ng pinakamahabang paggunita sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Dahil pagpasok po ng Ber months o mula September hanggang December, ay ipinagdiriwang na natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang talatang ating nabasa ay ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo na inihula ni Mikas. Si Hesukristo, siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas ng buong mundo. Si Hesukristo, siya lamang ang nag-iisang ipinangako na magkakatawang tao para ang lahat ng tao ay iligtas. Si Hesukristo, siya ang Mesyas na inilaan para sa lahat, at si Hesukristo ay hindi lamang tagapagligtas, kundi siya din ang dakilang pastor ng lahat. Ang lugar na pagmumula ng Panginoon bilang magiging tao ay ang Bethlehem, isang maliit na lupain na sakop ng Huda at kakaunti ang populasyon. Magmumula siya sa angkan ni Huda, pang-apat sa anak ni Jacob, at maganda ang kahulugan ng kanyang tribong pinagmulan na si Huda. Purihin ang Panginoon. Nilinaw ito ng mga saserdote kay Haring Herod na dakila sa Bagong Tipan sa Mateo Kabanata 2, mga talatang 4 hanggang 6. Mula din siya sa angkan ni David ayon sa Lucas Kabanata 1, talatang 32 hanggang 33, kaya't isa siyang hari. At nang tanungin siya ni Pilato kung siya ay hari, sumagot ang Panginoon, "Oo, ako ay hari. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian," dugtong na sagot ng Panginoon sa tanong ni Pilato. Ayon sa Lucas Kabanata 17, talatang 21, "Nagahari sa puso ng tao ang Panginoon sa sino mang nananampalataya sa Kanya, kaya't global ang paghahari ng Panginoon sa kasalukuyan." Malinaw, hari at nagahari ang Panginoon sa lahat ng bansa, wika at lahi na kumikilala at nananampalataya sa Kanya. At ang paghaharing ito sa buhay ng taong nananampalataya sa Kanya ay walang katapusan o panghabang buhay. Alamin naman natin ang dalawang kahulugan ng pangalang Bethlehem. Una, the house of bread. Si Jesus ang pagkain na nagbibigay buhay ayon sa Juan Kabanata 6, mga talatang 25 hanggang 71. At ikalawa, the house of war. Dahil si Jesus ay para sa lahat ng tao, ipinaglalaban niya ang lahat ng tao para maligtas at patuloy na inaalagaan kapag ligtas na. Panghuli, ang katagang Ephrata ay tumutukoy sa kasaganaan o sagana sa espiritual na pamumuhay. Maliit na lupain ang Bethlehem Ephrata, ngunit saganang pastulan para sa lahat, sa pisikal at espiritual na buhay ng tao, sapagkat doon nagmula at naroon ang dakilang pastor, ang Panginoong Hesus. Mateo Kabanata 2, talatang 6, at Juan Kabanata 10, mga talatang 10 hanggang 12. Ang dakilang pastor ay handang ibigay ang kanyang buong buhay para sa mga tupa. Inalagaan niya ang lahat ng kanyang mga tupa at hinahanap ang naiiwan at naliligaw sa parang. Ang nais mismo ng Panginoong Hesukristo kaya siya naparito sa sanlibutan ay para ang mga tupa o tagasunod niya ay magkaroon ng buhay. Isang masaganang buhay pisikal at espiritual na kalalagayan ayon sa Juan Kabanata 10, talatang 10. Halina at kilalanin mo si Jesus na iyong tagapagligtas at Panginoon na iyong buhay para ang kasaganaang buhay pisikal at espiritual ay iyong maranasan. Purihin ang ating Panginoon.